On this special edition, kinumpile natin ang mga videos na malaki ang maitutulong sa iyo para yumaman. Starting sa mga signs na kailangan mong makita to make sure you are on the right track para hindi ka mag-quit kung kailan malapit ka na palang umasenso. Then there are these powerful habits na kailangan mo ma-acquire, pati mga strategies sa tamang pag-handle ng pera kasi kahit gaano kadami ang kitain mo, kung hindi mo naman ito ma-handle ng tama, wala din. At lalong-lalo na, malalaman mo dito ang mga bagay na dapat mong iwasan kapag nagkapera ka na. This video will be your ultimate guide para tuloy-tuloy ang pagyaman mo. May isang espesyal na puno na mahahalin tulad sa pagyaman mo, ang Chinese bamboo tree. Kapag nagtanim ka ng seed ng bamboo tree na to sa magandang lupa, diligan at alagaan mo ng buong taon, ni wala ka makikitang usbong na lalabas. In fact, wala ka makikitang usbong sa loob ng 5 taon despite all your efforts sa pagdidilig at pag-aalaga. Kung hindi ka familiar sa puno na to, you'll quit. Iisipin mo na namatay yung seed. Then after 5 years, may biglang lalabas na maliit na usbong. At sa loob ng 6 na linggo, lalaki to ng up to 90 feet or halos ting taas ng 10 palapag na building. So ano yung nangyari sa loob ng 5 taon na wala kang nakikitang lumalabas sa lupa? It was growing its roots. Sa loob ng 5 taon, it was preparing itself for rapid, massive growth. At katulad ng Chinese bamboo tree, it takes 5 to 10 years of consistent work and discipline bago yumaman ng isang tao. At during that 5 to 10 years, kadalasan wala kang makikita magandang resulta. Yan ang dahilan kung bakit maraming taong nagkukwit. Kasi hindi sila familiar sa mga signs na malapit nang lumabas ang big success nila. Kaya sa video na to, malalaman mo ang 5 big signs na malapit ka nang yumaman. Kahit isa lang sa 5 signs na to ang meron ka, you're still on your way para maging isang millionaire. Ang unang big sign na malapit ka nang yumaman ay kapag nakikita mo ang mga opportunities. Maraming mga tao ang hindi nagpe-pay attention sa paligid nila. Masyado silang busy sa paglalaro ng mobile games, masyado silang busy sa pag-aabang ng latest chismis, masyado silang busy kaka-binge ng series sa Netflix. They are too busy, hindi nila nakikita yung mga opportunities sa harap nila. O kaya nakapokus lang sila kaka-complain sa mga problema. Kadalasan, ang opportunities ay nagdi-disguise as problems. Kaya kung ikaw yung taong hindi basta-basta sumusuko sa problema at hindi tumitigil hanggat hindi ito nasusolusyonan, isa tong magandang sign na madali mong makikita ang mga opportunities. Ang isa sa mga common na trait ng mga millionaires ay lahat sila mga problem solvers. They do not chase money. Naghahanap sila ng mga problema dahil kakambal nun ang opportunities. At once they found a solution to that problem, nagtatayo sila ng business around it. Tignan mo na lang yung mga successful na business sa lugar nyo. Lahat sila may sinosolve na problema. Maaaring may isang taong nakapansin na wala masyadong laundry shop sa lugar nyo, kaya naisipan niya magtayo ng laundry business. Maaaring may isang taong nakapansin na ang mamahal na mga bilihin sa inyo, kaya naisipan niyang kumuha ng mga items sa Divisoria at nagtayo ng tindahan na nakakapag-offer ng mas mababang presyo. Ano ba ang isa sa pinakamalaking problema natin lalo na sa Metro Manila? Traffic, di ba? At libo-libong mga taong hirap na hirap sa pagko-commute. Tignan mo na lang yung pila sa MRT. So ano ba yung way para mabilis na makarating ang mga tao sa pupuntahan nila lalo na kung traffic? Motor na pwedeng sumingit-singit. Kaya naman yung mga tropa kong sina Angeline Tam at George Royeca ay naisipang magtayo ng angkas. Kaya lagi mong tignan ang mga problema sa paligid mo dahil baka kakambal na pala nun ang opportunity makapagpapabago ng buhay mo. Ang big sign number 2 ay kapag you are living below your means. Kapag tinanong kita kung ano yung image ng isang multi-millionaire para sa'yo, for sure, iisipin mo yung mga taong nakatira sa malalaking mansyon na may mga mamahaling sasakyan, lagi mga designer clothes ang suot at sangkatutak ang mga alahas. Well, this is not usually the case kasi base sa extensive research na ginawa sa librong The Millionaire Next Door, itong mga taong to, well, karamihan sa kanila ay hindi naman talaga mga millionaires. They are simply high-earning individuals who
who are living a high-end life. Pero ang totoo, wala silang millions. They barely even have savings at investments kasi ginagastos lahat nila yung kinikita nila. On the other hand, ang mga true millionaires ay yung mga taong nasa simpleng bahay lang nakatira sa isang simpleng subdivision. Baka nga kapitbahay mo lang sila, hindi mo lang alam. This is because karamihan ng mga true millionaires ay very simple manamit. They don't drive very expensive cars. They have this habit na ilagay yung pera nila sa mga bagay na makapag-generate pa ng mas maraming pera, which we will talk about later. Sa madaling salita, they have a habit of living below their means. Isa to sa biggest secrets ng mga millionaires. Kaya naman mabilis nilang napadami ang pera nila. Dahil hindi agad nila tinataas ang lifestyle nila kahit pa lumaki na yung income nila. At ito naman ang biggest mistakes ng karamihan. They spend more than they earn. Alam mo ba na kapag bumili ka ng 7,000 pesos na Air Jordan shoes using a credit card at puro minimum lang yung binabayaran mo, it will take you roughly 23 years bago mo ma-pay off yung utang mo. 23 years for a 7,000 worth of shoes. E paano pa kaya kung more than 7,000 yung utang mo sa credit card at madami ka pang cards at loans? Okay lang naman bumili ka ng mga mamahaling bagay kung maning-mani lang sa'yo yun at marami ka pang matitirang pera. Pero kung hindi pa talaga kaya ng income mo, huwag mo muna pilitin. Ang problema, akala natin kasi ang pagkakaroon ng mga expensive na bagay ang magpapasaya sa atin. Pero ang totoo, having those expensive things will just complicate our lives. Bakit? Kasi expensive stuff will cost more money to maintain. At mapapabagal pa nito ang pagyaman mo dahil matatali ka sa malalaking bayarin for a long time. Kaya kung gusto mong yumaman, kailangan mong pigilin yung urge mo to flex. Be humble. Dahil ang pangatlong big sign na magiging millionaire ka balang araw ay kapag nakakapag-save ka at invest. Pagdating sa pag-handle sa pera, ang malaking problema ng maraming tao, kasama na ako few years ago, ay puro paggastos lang ang naituro sa atin. Isipin mo na lang yung lahat ng mga ads, mga commercials na napanood natin sa TV mula ng mga bata pa tayo. Lahat ng yun, tinuruan tayong maging gastador. Kaya naman maraming tao ang walang ipon at lubog pa sa utang. Pero the sooner you realize this, mas malaki yung chance na umasenso ka. Kagaya nga sinabi ko kanina, halos lahat ng mga millionaires ay nag-umpisa sa tamang pag-handle ng pera nila. They all save and invest. Yun ang malaking dahilan kung bakit nakapag-accumulate sila ng maraming pera over time. Palaging dahilan ng karamihan, naku, hindi pa ganun kalaki yung kita ko eh. Once lumaki na, saka ako magsisave at mag-i-invest. This is a lie. Why? Kasi kung hindi ka makapag-save ng 500 pesos o 1,000 pesos mula sa sweldo mong 20,000 pesos, what makes you think na kaya mong i-handle ang 100,000 pesos o 1 million pesos? Chances are, you won't. Maglalaho din yun agad ng parang bula. Kasi it's not the amount that counts. It's the habit that counts. Kaya make that habit. Start small. Una mong i-prioritize having an emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng sahod mo, then focus on investing. Isa sa pinaka-importanting investment na dapat mong gawin na hindi mangangailangan ng malaking halaga ay ang pag-i-invest sa sarili mo. Buy books, attend seminars, o manood ka ng mga makakabuluhang videos na makakatulong sa development mo at ng skills mo. At ang isa pang mahalagang investment na dapat mong gawin sa pera mo ay ilagay ito sa mga assets na makapagbibigay sa iyo ng maraming pera over time, kagaya ng pag-i-invest sa mga properties o pagtatayo ng businesses o pag-i-invest sa paper assets kagaya ng stock market. At alam mo ba na sa halagang 1,000 pesos lang, makakapag-umpisa ka na mag-invest sa stock market? Yes, 1,000 lang o katumbas lang yon ng 2 Alfonso Lights. Kesa magpakalasing ka, ibili mo na lang yun ng stocks ng mga giant companies dito sa Pilipinas. Habang ginagawa ko to, ang Metrobank ay binebenta ang shares nila sa halagang 60 pesos per share. At kailangan mo ng at least 10 shares to invest.
So 600 pesos lang meron ka ng shares ng Metrobank. Sa Alfonso Light, 2 lang mabibili mo, malalasing ka pa. Pero dito, 10 shares na mabibili mo, kikita pa yung pera mo. Kung gusto mo malaman kung paano mag-umpisang mag-invest sa stock market, i-check mo yung video na to mamaya. Ang pang-apat na big sign na magiging millionaire ka very soon ay when you have a plan. Meron kang plano para yumaman. Dahil kadalasan, walang magandang nangyayari sa buhay nang dahil lang sa aksidente. Imaginein mo may namit kang lalaking sobrang ganda ng katawan, lalo na yung six-pack abs niya. Kaya tinanong mo siya, "Uy brother, ang yummy naman ng katawan mo." "Gusto ko din maging ganyan ng katawan ko eh. Paano ginawa mo? Nag-gym ka?" And then ang sasagot niya sa'yo, "Ha? Hindi pre. Aksidente lang lahat to. Paggising ko kanina umaga, ganyan na katawan ko eh." Maniniwala ka ba? Of course not, di ba? Sinadya niyang pagandahin yung katawan niya. Meron siyang mga specific na bagay na ginawa. Kumain siya ng mga specific foods, nag-train siya ng specific training on a regular basis, naging disiplinado siyang gawin lahat to for a long time, kaya nakuha niya yung katawan na gusto niya. He knows exactly what he was doing. In other words, meron siyang plano. It's exactly the same sa pagyaman. Lahat ng millionaires know exactly what they were doing to reach that level of income. They develop a plan and they stick to that plan. They understand na hindi sila yayaman kapag umasa lang sila sa trabaho nila. Maaaring they set up a business on the side, they keep adding sources of income, and they keep saving and investing. You have to have a plan. Aralin mo yung mga successful na taong kilala mo and follow what they did. Panglimang big sign ay when you are a giver. Maraming mga tao ang magdi-disagree dito and will say, "Paano ako makakapag-ipon ng yaman kung magbibigay pa ako? It doesn't make sense." I get it. Kasi for a long time, ganito din yung thinking ko about giving. But now, I know better. And here's why. Because of the blessings na dadating sa buhay mo when you give. There are many blessings pero I will tell you the 5 biggest blessings. Ang number 1 at isa sa pinaka-importanting blessing na marireceive mo when you give is humility. You recognize that God is the owner of your life at ng lahat na meron ka sa buhay. You don't own anything. Borrower ka lang. And so, when you give back to God, kapag nagbigay ka sa church, kapag nagbigay ka sa paborito mong charity, you are acknowledging that. Sinasabi mo sa sarili mo na, hindi naman sa akin to, pinahiram lang ni God. Kaya nararapat lang na mag-share ako. And so, you receive the gift of humility at naiiwasan mo ang greed. Ang blessing number 2 na matatanggap mo when you give is happiness. I want you to think of the top 3 happiest people you know. Siguro may kilala kang 100 na happy people pero just think of the top 3 happiest people you know. It could be office mate mo or friend or relative mo. Ano yung nakikita mo sa buhay nila? They are generous. They are kind. They have a giving spirit. Sila yung mga taong alam mong andyan lagi para sa'yo, di ba? They are givers. Happy people are giving people. Kapag may natulungan ka, you feel genuinely happy, di ba? Why? Kasi dinesign ka ni God to help others, to give to others, and in return, you feel happy. Ang number 3 blessing when you give is holiness. When you give, you're fighting materialism. Ang materialism ay masama para sa iyo kasi it puts money over people. But when you give, you're able to put more meaning sa pera kasi you're able to do good things with it. Ang blessing number 4 when you give is hunger. This is very special gift na hindi nakikita ng karamihan. For example, kapag tumulong ka sa isang non-profit organization for abandoned kids, suddenly yung pain nila becomes your pain. Yung needs nila becomes your needs. At mas lalo pa nitong i-fuel ang drive mo, ang hunger mo, to earn more so you can give more. At blessing number 5 is harvest. This is the law na nag-ooperate sa universe natin. Ito yung tinatawag na law of attraction. We simply get what we give.
Pansin mo kapag madamot ka, parang madamot din sa iyo yung pagkakataon, di ba? Lagi kang wala. Pero kapag nagbigay ka, you receive it back at kadalasan, sobra-sobra pa. When you give, more blessings come dahil you can never outgive God. Palagi niya tong ibabalik sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Lahat tayo ay may isang common na pangarap sa buhay. We all dream to be financially free. Imagine waking up every morning with the freedom to live the life you want. Picture yourself and your family traveling the world, driving your dream car, at meron kang financial security to never have to worry about money ever again. Lahat ng to ay abot kamay mo. Dahil ang pagyaman ay hindi lang base sa swerte o chance. It's about cultivating the right habits na malaki ang maitutulong sa iyong umasenso. Kaya naman sa video na to, i-share ko sa iyo ang 5 game-changing habits na magpapayaman sa iyo kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon at kahit saan ka pa magsisimula. Ang mga habits na to ay hindi lang practical but also proven to work dahil halos lahat ng mga successful people na kilala ko, mga tinuturing kong mentors at mga nababasa sa libro ay ginagawa ang mga habits na to. Kaya naman kung ready ka na to take control of your financial destiny, kung ready ka nang kumawala sa kadena ng financial stress, then para sa iyo ang video na to. Tandaan mo, ang pagyaman ay hindi lang isang pangarap, it's a choice. Kaya let's make that choice together. Powerful habit number 1, journaling. Ang pagsusulat sa journal ay isang mahalagang tool para sa success mo, and here's why. Number 1, it gives you clarity and vision. Kapag sinulat mo yung pangarap mo on paper, suddenly they become real. Real in a sense na you can touch it, you can see it, you can devise better plans para matupad yon. Sige nga, subukan mo ang isolve to sa isip mo lang. 1,728 divided by 12. Kung mahina ka din sa math katulad ko, ang hirap isolve nun sa isip lang, di ba? Paano pa kaya yung pagsosolve ng way para yumaman ka? Pero kapag sinulat mo to on paper, 1,728 divided by 12. Masosolve mo na to ng madali. Ganon din sa pangarap mo. Kapag sinulat mo yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay, it gives you a sense of direction at purpose. At ini-ignite pa nito ang fire within you to chase your dreams no matter what. Ang pangalawang maganda sa journaling ay dinidevelop nito ang problem-solving skills mo at creativity. May isang very successful businessman ako nakausap na nagsabing isa sa mga secrets niya kaya siya nakapagtayo ng mga successful businesses was he used to write down 10 business ideas every day or 10 problems na kaya niya o ng potential business niyang solusyonan. And it makes sense kasi sabi nga ng great-grandfather kong si Grandpa Earl Nightingale, ideas are the most important thing in the world. Kasi lahat ng mga successful businesses, lahat ng mga great products at services ay nanggaling sa isang idea. Now, imagine kung nagsusulat ka ng 10 ideas per day. It will be 3,650 ideas in a year. At isang very good idea lang kailangan mo para mabago ang buhay mo. Kahit isa lang. At ang pangatlong benefit sa pagkakaroon ng journal ay ma-maintain mo ang positive mindset at gratitude. By writing down your blessings, achievements at mga bagay na you're grateful for every day, maililipat mo yung mindset mo from lack at negativity papuntang abundance at positivity. Hindi ka man maniwala dito pero everything in this world are vibrating on a certain frequency. Parang radio. Kung gusto mo makinig ng mga kanta, pupunta ka sa FM frequency, di ba? Kung mga balita naman, sa AM frequency ang punta mo. Ganon din ang emotions natin. Napansin mo kapag bad trip ka, you will soon attract situations or mga tao na mas magpapabad trip pa sa'yo. Bakit? This is because you are in the same low frequency as them. Pero kapag nasa good mood ka, when you feel happy, when you are grateful,
Suddenly, everything seems to be working good para sa'yo. Kasi you are on a higher frequency and you attract situation, people at event na nasa same frequency na yon. Kaya nga tayo may tinatawag na good day at bad day, pero ang totoo, it's just about the frequency you are staying on. Kaya naman ang pagsusulat sa journal will help you stay on a higher frequency para you keep attracting situations and people na makakatulong sa pag-asenso mo. Powerful habit number 2 na tingin ko ay isa sa mga pinaka-importanting habits na dapat mong ma-adapt kung gusto mong yumaman ay ang pag-focus on producing kaysa pagko-consume. Narealize ko to nung inaaral ko yung mga millionaires at billionaires that I look up to. Lahat sila ay nagpo-focus sa pagpo-produce during most of their free time kaysa sa pagko-consume. Ano yung ibig kong sabihin? Example, karamihan ng mga tao, ano ang ginagawa sa free time nila? Maybe after work o kaya naman during weekend. Karamihan ng mga tao consumes content, maybe watching movies sa Netflix or finding some type of entertainment sa YouTube or simply playing video games. Don't get me wrong ha, wala namang masama dito. Kahit ako or even the most successful people in the world ay nanonood din ng mga movies, nagre-relax din. Pero nadiscover ko na halos lahat ng millionaires at billionaires ang ginagawa sa most part ng free time nila instead of consuming, mas nagpo-focus sila in developing their skills. This could be as simple as writing o pagbabasa ng mga financial or self-help books. Pero ang biggest difference is kapag nag-focus ka in building and developing your skills sa free time mo, it will make you more valuable kasi magiging magaling ka or expert on something kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang resulta, mas makakapagbigay ka ng value. Whether sa pagde-develop ng mga better products or services or simply sa pag-share ng knowledge na na-acquire mo sa pagbabasa ng libro. At dahil dito, naturally, mas makaka-attract ka ng mga customers, clients at opportunities na kung saan pwede kang kumita ng malaki. Lahat tayo ay binigyan ni God ng unique talents, unique skills at passions na once ma-develop mo ng mabuti ay makakatulong ng malaki sa maraming tao. You have the power to create something extraordinary. Ang problema lang ay baka mas nagpo-focus ka sa pagko-consume. Tandaan mo, ang journey sa pagyaman ay hindi lang about what you consume, but about what you create. Embrace the mindset of a producer. I-share mo yung talent mo sa mundo and dedicate yourself to giving value to as many people as you can. And money will soon follow. Powerful habit number 3, always willing to pay the price. Imagine, inaakyat mo yung isang mataas na bundok. Yung init ng sikat ng araw ay nakadirekta sa mukha mo, kaya naman pawis na pawis ka. Yung mga paa mo ay nag-uumpisa ng magsakitan. You stop for a moment to catch your breath at para tignan na din kung gaano pa kataas yung aakyatin mo. Parang ang layo-layo pa at hirap at pagod ka na sa pag-akyat. Pero determinado kang marating yung tuktok. You're willing to pay the price. You're willing to put the hard work. You're willing to endure the pain. And you're willing to make the sacrifices na kailangan para ma-achieve mo yung goals mo. Kaya huminga ka ng malalim at nagpatuloy sa pag-akyat. Yung willingness na yon to pay the price is what separates the successful from the unsuccessful. Lahat naman tayo ay nangangarap maging mayaman pero iilan lang ang willing na gawin ang lahat para maabot yon. Success requires sacrifice, whether it's time, money, effort, or all of the above. Ang pagyaman ay parang isang marathon, hindi sprint. It's a long and exhausting marathon. Kaya hindi sapat yung desire mo to simply finish the race. Kailangan mo din mag-train hard para magkaroon ka ng stamina to push yourself to the limit. Sa madaling salita, kailangan mo maging willing to put in the time, the effort at energy to prepare for the challenges ahead. Dahil kapag nasa kalagitnaan ka na ng mga challenges na yon, pag-akyat man sa bundok o pagtakbo sa marathon, nakakatuksong sumuko na lang, di ba? Dito papasok yung willingness mo to pay the price. It's what keeps you going kahit pa parang hindi mo na kayang humakbang pa. Kaya kung gusto mong umasenso, kung gusto mong yumaman, you have to have the habits of paying the price. You must be willing to work hard, make sacrifices, and endure the pain at discomfort na kasama sa pag-abot ng mga pangarap mo. What are you willing to sacrifice? It could be working late habang yung mga tropa mo ay nasa gimikan.
It could be to continue selling your products kahit puro no at rejection lang yung natatanggap mo. Tandaan mo yung sinabi ng insan kong si Kuya Kobe. Sabi niya, "Boos do not block dunks." Kaya naman, if you will stay committed and determined, kapag pinilit mo umakyat at hindi na-give up, you will eventually reach the top of that mountain and discover na yung view pala mula sa taas is absolutely breathtaking. Powerful habit number 4, feeling the fear but doing it anyway. Isipin mo nakatayo ka sa dulo ng high dive platform preparing to jump habang nakatingin ka sa tubig sa baba. Kinakabahan ka, nagpapawis yung mga kamay mo sa nerbiyos at parang babaliktad yung sikmura mo sa takot. Pero alam mo na kung gusto mo makagawa ng big splash, kailangan mong tumalon. This is what it means to feel the fear but you do it anyway. It's the idea na kahit takot ka, you can still take action towards achieving your goals. At pagdating sa pagyaman, isa tong crucial na habit na dapat mo makuha. Kasi kadalasan para umasenso ka, kailangan mo mag-take ng risks, whether sa pag-uumpisa ng negosyo, pag-i-invest sa stock market, or in pursuing a new career path. At kapag nag-take ka ng risk, palaging may chance na things won't go as planned. Pwede kang mag-fail, pwede kang malugi, at syempre nakakatakot yun. Pero you still have to do it afraid dahil lahat ng gusto mo sa buhay ay just outside your comfort zone. Think of it this way, lahat ng mga successful na taong kilala mo at hinahangaan ay nakaramdam din ng takot at doubt na nag-uumpisa sila, whether sa business or sa career nila, pero hindi nila hinayaang mapigilan sila ng fear na yon from achieving their goals. Ang courage is not the absence of fear. Ang totoong courage ay when you do it despite of fear. Alam mo ba kung ano talaga ang fear? Ang fear ay simply stands for false evidence appearing real. Kaya kung gusto mong umasenso, huwag mong hayaang fear lang ang pumigil sa'yo. Embrace the unknown, take risk, at huwag kang matakot mag-fail. Make that jump. Who knows, baka ito na pala yung biggest splash na iniintay mo. At kung nagugustuhan mo yung video na to, please naman pakipitik mo yung like button. Salamat. At ang powerful habit number 5, commit to constant improvement. Isipin mo ang isang gardener na nag-aalaga ng isang magandang flower bed. Meron siyang vision na palaguin yon para maging isang pinakamagandang garden sa buong mundo. But here's the catch. Yung garden na yon ay mangangailangan ng constant care at nurturing mula sa kanya. Kailangan niyang diligan ng mga halaman araw-araw, prune the leaves, at lagyan ng mga organic matter yung lupa na magsisilbing nutrients ng mga halaman. Ang pagyaman ay katulad ng pag-aalaga ng garden. Ikaw ang gardener ng success mo at ang goal mo ay magkaroon ng masagana at magandang buhay. At katulad ng isang garden, it will require constant improvement at attention galing sa'yo. Imagine, nagtanim ka ng mga seeds at hinayaan mo lang yun. Hindi mo diniligan at inalagaan. Ano ang mangyayari? Malalantay yung mga halaman at eventually, mamamatay, di ba? But if you commit to constantly improving your garden at binibigyan mo to ng tamang pag-aalaga at atensyon, yung mga halaman ay lalago at mamumulaklak. The same principle applies sa journey mo towards wealth. Kailangan mo mag-commit sa constant improvement. Lagi kang maghanap ng ways para mag-grow. Seek out new knowledge through reading books o pag-attend sa mga seminars, panonood ng mga videos na gaya nito, o kaya naman learning from others na kahit na mas ahead lang ng konti sa'yo. Tignan mo yung bawat challenges as opportunity para mag-grow ka pa at maging better. Huwag ka lang mag-settle sa pwede na. Dahil kagaya nga ng nasabi ko kanina, ang pagyaman ay hindi sprint. It's a marathon. It's about consistently striving to become the best version of yourself. At katulad ng isang masipag na gardener, sa bawat step na ginagawa mo towards self-improvement, ay masasaksihan mo ang iyong sariling personal garden of success na gumaganda at lumalago into something truly remarkable. Pagod ka na ba sa pakiramdam na parang ikaw ang kinokontrol ng pera? Yung bigla na lang silang nawawala at hindi mo alam kung saan nagpupunta. At kung kailan kailangan mo sila, saka sila hindi dumadating.
Kung nabubuhay ka from paycheck to paycheck o laging hindi halos nagkakasya ang pera mo sa isang buwan, then chances are kailangan mong i-manage ng mas mabuti ang pera mo. Kaya naman sa video na to, bibigyan kita ng 7 wise strategies kung paano mo ma-handle ang pera mo ng tama that will avoid you headaches in the short run at makakatulong naman sa iyong maabot ang financial goals mo in the long run. Picture a life na kung saan ikaw ay debt-free, nag-uumapaw ang savings at investments at meron kang ability to turn your dreams into a reality. Panahon na para ikaw ang mag-take control ng iyong financial future. Wise strategy number 1, make a budget every month. Close your eyes and imagine na yung financial dreams mo ay isa ng dazzling reality. A life filled with adventure, accomplishments, at endless possibilities. Ang masaya at masaganang buhay na to begins with a simple pero powerful act, ang paggawa ng budget. Malamang alam mo na kung gaano to kaimportante at alam mo na ding dapat mo tong gawin, pero bakit iilang tao lang ang gumagawa nito? Hindi lang dahil boring para sa karamihan yung mag-handle ng numbers, kundi dahil kapag nakikita mo yung perang kailangan mong iset aside, medyo masakit yun, di ba? Kaya naman maraming tao ang hindi to ginagawa. Pero kahit na hindi to masayang gawin, kapag ginawa mo to regularly, you will see your life improve at lahat ng financial worries mo will soon disappear. So, paano nga ba gumawa ng monthly budget? Well, hindi mo naman kailangan maging mathematician para makagawa ng budget. A budget is simply a snapshot ng mga perang dumadating sa'yo at lumalabas sa isang papel, or mas mabuti kung magkaroon ka ng notebook para dito. Hatiin mo yung pages into 2 parts. Sa left side, ilagay mo lahat ng perang pumapasok mula sa sahod mo at sa iba mo pang sources of income. Ito ang easy part. Ang hard part ay ang paglilista ng mga perang palabas kasi kailangan mong i-estimate to sa umpisa ng buwan. This should include yung mga household bills nyo at living expenses. Kung ano yung ina-expect mong gagastusin mo sa pagkain, tubig, kuryente at iba pang mahalagang bagay. Pati na din yung gastos mo sa pamapamasahe or sa gas kung may motor ka o kotse. Isama mo din yung leisure expenses mo katulad ng pagkain sa restaurants, entertainment, holiday trips, at mga bagay na kadalasan nakakalimutan mong isama sa expenses mo katulad ng perang ine-expect mong gagastusin pambili ng regalo sa family or friends. Isama mo din yung lahat ng mga regular payments mo like phone line payment plan, insurance, mga subscriptions, at debt repayments. Ilagay mo din sa expenses side yung amount na gusto mong ilagay sa savings at mag-set ka din ng maliit pero regular contribution na papasok sa emergency fund mo. Pag-usapan natin to ng mabuti mamaya. Kapag tinotal mo yung left side at right side, dapat equal amount sila. Kung mas mataas ang expenses side mo kaysa sa income, you need to find a way to cut them down. Kapag mas mataas naman yung income side mo kaysa sa expenses, that is good kasi pwede mong ilagay yung sobrang amount na yon sa savings or emergency fund mo. Pero once makagawa ka na ng budget, wag mo lang iwanan yun sa loob ng drawer. Gamitin mo to throughout the month to guide your spending decisions. And try really hard na hindi ka ma-overspend anywhere. Kahit hindi mo to ma-manage mabuti sa first month, don't worry as long as hindi ka masyadong lumalayo sa budget mo. After your first go, mas magiging realistic ka na sa mga predicted expenses mo, and over time, kapag sineryoso mo talaga to, budgeting will come naturally. Wise strategy number 2, keep track of your expenses, lalo na yung maliliit na gastos mo. Yung mga akala mong maliliit na gastos, kapag hindi mo to tinatrack, pwede to maging out of control. Dahil hindi mo napapansin, yung pera mo are slipping through your fingers na parang buhangin. Yung mga paisa-isa mong caramel macchiato every other day, yung mga pagkain mo sa labas every weekend, o pagmimerienda ng Big Mac tuwing hapon, madalas hindi natin to pinapansin. Pero they do add up. At kung isa ka din sa mga nagtataka kung saan napunta ang pera nila, kadalasan dahil to sa mararaming small to medium purchases na nalimutan mo na.
Kaya naman importanteng ilista mo lahat ng mga gastos mo. Kung may budget ka ng ginawa, lahat ng small purchases mo ay magpo-fall under your leisure or enjoyment allotted funds. Kapag nagastos mo lahat yung leisure or enjoyment allotted funds mo sa 2 beses lang na pagkain sa labas, you will know na kailangan may baguhin ka. Kaya keep track of everything. At pretty soon, malalaman mo kung saan-saan napupunta ang pera mo at makakagawa ka ng action to cut on things na hindi mo naman talaga kailangan. Number 3, get rid of all your debts or at least have them under control. Kung meron ka mga utang, ang first step ay to have them under control. Paano? Unang-una, huwag ka nang kumuha ng bagong utang. Lalong-lalo na kung may binabayaran ka pa mga credit cards dahil sobrang taas ng interest nito. At pangalawa, ischedule mo lahat ng debt repayments mo at siguraduhin mong mababayaran mo sila on time. Dahil kapag na-late ka, you will get hit by late fees at penalties. Itong mga charges na to ay mabilis na pwedeng dumami at mapapalaki nito yung amount ng overall utang mo, lalo na if you have multiple debts. At the very least, i-cover mo yung minimum payments mo on time. But if you can pay extra, that's even better. Dahil the longer it takes you to pay them off, mas malaking interest ang babayaran mo. Kung marami kang utang, gumawa ka ng listahan ng mga yon at unahin mong bayaran ng extra yung may pinakamalaking interest. Lagi mong tandaan na pwede kang ma-fall into debt by accident, but you can never get out of debt by accident. You have to be intentional. Na-cover natin to in details sa isang video natin. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mo makiklear lahat ng mga utang mo sooner, panoorin mo tong video na to mamaya. 4. Avoid impulse purchases. Alam natin yung feeling kapag nakakita tayo ng something shiny or something very attractive at yung urge na gusto agad natin yung bilhin takes over. Madalas natin tong maramdaman tuwing dumarating ang month of December. Pero maghunos diri ka. Paano nga ba malabanan ang impulse buying? Mag-umpisa ka by reminding yourself of your long-term financial goals. Whether saving para sa dream house nyo, o mabayaran lahat ng mga utang mo, o magkaroon ng 6-digit investments. Keeping these goals in mind ay makakatulong sa iyo ma-overcome ang urge ng impulse buying. Practice the 24-hour rule. Ito yung kapag may nakita kang item na na-love at first sight ka, make a commitment to wait 24 hours bago mo to bilhin. Itong cooling period na to will allow you to evaluate kung kailangan mo ba talaga yung item na to or it's a simply passing desire na lilipas din. Gutom nga lumilipas eh. Ito pa kaya? O kaya naman, implement a 30-day challenge. Lalo na sa mga medyo mamahaling items, challenge yourself to wait 30 days before making a buying decision. During this time, i-research mo mabuti yung product or mag-explore ka ng iba pang cheaper alternatives. Makakatulong ang process na to para mas magkaroon ka ng informed decision at maiwasan ng impulse buying. Kadalasan, after 30 days, marirealize mo na hindi mo naman pala to talaga kailangan. Tandaan mo, it's all about being mindful sa paggastos and having a clear vision of the life you want to build. Kaya regain control over impulse buying, save money, at gumawa ka pa ng mga intentional financial choices na naka-align sa mga goals mo. Number 5, have an emergency fund. Ang buhay natin ay parang roller coaster, punong-puno ng mga ups and downs, twists and turns, at alam nating lahat na any moment, pwede magkaroon ng unexpected expenses. Kaya naman ang pagkakaroon ng emergency fund ay hindi lang wise, it's essential. Picture yourself standing tall sa gitna ng mga pagsubok sa buhay dahil alam mong protektado ka financially. Ang emergency fund ay parang armor, offering peace of mind and the ability harapin ang mga pagsubok ng buong tapang. Dahil kapag may emergency fund ka, pwede mo maharap ang mga unexpected expenses at hindi ka aasa sa pangungutang. Whether bigla ang repair sa kotse mo or motor
O may bigla ang sira sa bubong ng bahay nyo? O kaya naman bigla ang medical bills na hindi covered ng insurance or health card mo? O di kaya naman sudden loss of job or income na katulad ng nangyari nung pandemic? With your financial safety net in place, you are in control. At mas makakapag-focus ka sa mga bagay na mas mahalaga sa'yo. Katulad ng pagpapalaki pa ng income mo at pagtupad ng mga pangarap mo, lalo na yung mga magagandang plano mo para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya naman mag-aim ka to have an emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng income mo. Strategy number 6, have a monthly savings goal. Pagdating sa pagsaset ng goals, lalo na financial savings goal, kailangan mo maging specific. One of the main reasons kung bakit maraming taong hindi nagsaset ng goals at lalo na hindi nakaka-achieve ng goals ay dahil most people are not clear or specific sa goals nila. Example, kung ang goal mo ay, I wanna have big savings on my bank account. Hindi to goal, this is a wish. Ang goal is something like, I wanna have 100,000 pesos sa savings account ko in the next 12 months. Now, that's a goal. At paano matutupad ang goal na yon? Reverse engineer it. Break it down to what you need to do, kung saan ka dapat mag-focus, at anong skills ang kailangan mong i-upgrade. Kasi kadalasan kapag may goals ka, kakailanganin mong i-upgrade o i-develop pa ang skills mo or yung mental capacity mo. Kasi kung anong meron ka ngayon ay dahil yan sa current skills at mentality na meron ka. So kung gusto mong pumunta sa next level, kailangan mo maging better, to learn more, to become more. So let's say ang goal mo is to have 100,000 pesos in savings sa susunod na 12 months. Break it down. Divide it monthly para malaman mo kung ano yung magiging monthly savings goals mo. I-simplify mo pa siya by dividing it weekly. And then finally, divide it daily para mas malaman mo kung magkano ang dapat mong masave araw-araw at ano ang dapat mong gawin o adjustments at strategies to accomplish this monthly goal. At kapag may savings ka na sa bank account mo, you will have disposable income para magawa ang number 7. At yon ay to invest wisely. Ang daming very hardworking people, mga dating engineers, dating nurses, mga OFWs, or dating celebrities, dating mga basketball players who earned good income pero nung nag-retire na at after maubos ang retirement money, ay umasa na lang sa mga anak o kamag-anak nila. Or worse, may ilang pang umaasa na lang sa tulong mula sa ibang tao. Don't let this happen to you. Kaya as early as now, you have to invest your money and let it work for you. You can invest sa real estate or sa sarili mong negosyo at sa paper assets katulad ng mutual funds at ang paborito kong pag-investan, ang stock market. Tingnan mo yung mga cute mong anak ngayon. Gusto mo bang after 10, 20, or 30 years, sasabihin mo sa kanila, mga anak, pwede ba makahingi pambili ng gamot? You don't want that. You wanna have millions in 10, 20, or 30 years from now para sa iyo at sa pamilya mo. How to do it? Start investing now. Tinatawag kong get rich certain ang pag-i-invest sa stock market. Kasi when you put small amounts of your money every single month para bilhin yung tiny shares ng mga gigantic companies natin dito sa Pilipinas, yung 1,000 o 3,000 o 5,000 pesos mong i-invest every month will become millions in 10 to 20 years. Kaya be wise. Invest now. May mga bagay na dapat kang iwasan pag nagkapera ka na. Kasi maraming tao ang hindi pa din umaasenso kahit pa mas mataas na yung kinikita nila ngayon kesa noon. At nagtataka sila kung bakit. Yes, mahirap ang kumita ng pera pero mas dihamak na mahirap ang pagkikip nito at pagpapalago. Kaya naman sa video na to, malalaman mo ang 7 bagay na hindi mo dapat gawin kapag nagkapera ka na. Sana pagtuunan mo ng pansin lalong-lalo na yung number 6 para magtuloy-tuloy na ang pag-asenso mo. Ang unang dapat mong iwasan pag nagkapera ka ay ang pagbabago ng lifestyle agad. Karamihan ng mga tao kapag tumaas ang kita, kasabay nun ang pagtaas ng mga gastusin nila.
Minsan, nauuna pa nga tumaas yung gastusin kapag alam nilang may extra silang perang padating. Bakit? Dahil sa maling rule of happiness. Anong ibig kong sabihin? May mga tao na kapag walang bagong cellphone o gadgets, nafe-feel na hindi na sila in sa mga tropa nila. Nai-insecure na. May iba naman na nafe-feel na the only way maging cool o magmukhang pogi ay ang pagsusuot ng damit at sapatos na may original na crocodile. O kaya dapat meron silang magarang sasakyan na hindi lang basta simpleng kotse, dapat SUV para maging masaya sila. Hindi nila nare-realize na the simpler life is a happy life. Ang akala nila ang pagkakaroon ng mga expensive na bagay ang magpapasaya sa kanila, pero ang totoo, having those expensive things will just complicate your life. Don't get me wrong ha, iba-iba yung definition natin ng simpleng pamumuhay. May isang very successful mentor nga kami sa Truly Rich Club who owns 2 luxury cars na nagkakahalaga lang naman ng 5 million at 8 million. Para sa maraming tao, this is not a simple life, di ba? Pero pakinggan mo muna ako. This guy is one of the most generous and most loving persons I know. In fact, lahat ng empleyado niya ay love na love siya. He can buy 10 or even 20 luxury cars, pero he just settled with 2. At yon ang ibig kong sabihin. Kung kayang-kaya mo magkaroon ng SUV o mga damit na may crocodile dahil may malaking pera pang matitira sa'yo para magamit mo sa mas mahalagang bagay, then go! Pero kung meron kang Montero, kaso hirap na hirap ka naman sa monthly payments o dahil doon ay wala na kayong savings or investment, then you're making your life complicated. Kapag naging complicated ang buhay mo, matatabunan nun yung mga mas importanteng bagay dahil yung attention mo at yung energy mo ay doon lang mapupunta. Huwag mo muna baguhin yung lifestyle mo. As much as possible, try to stay sa lifestyle na meron ka bago pa lumaki yung kita mo. Live a simple life. Build up your income some more, pati yung savings at investments mo muna. Tandaan mo, mas mabilis makahabol ang gastusin sa income natin. Kaya bago ka magtaas ng lifestyle, make sure na malayo na yung nararating ng income mo. Number 2, huwag kang maging mapagmataas. May kilala ka bang tao na nagkapera lang, nag-iba na yung ugali? Feeling nila mas mataas na sila sa iba o naging mayabang na? Yung nagkaroon lang ng bagong kotse, hindi ka nakilala. Maraming ganito, nagkaroon lang ng pera, feeling nila somebody na sila. Lahat naman tayo ay may tendencing magyabang. Tao lang eh. We tend to be proud sa mga accomplishments natin. Pagiging proud sa mga na-achieve mo is okay, pero wag na wag mong gamitin yon para mangmaliit ng ibang tao. Lagi mong tandaan na lahat tayo ay nanggaling sa wala at aalis tayo sa mundong to nang wala din. Ang tanging maiiwan mo lang ay yung legacy mo. Paano ka nakitungo sa ibang tao? Kaya matuto kang lumingon sa pinanggalingan mo. You can share your accomplishments to inspire, hindi magyabang. Kung nakakataas ka man sa buhay, humila ka din ng iba pataas. Huwag yung ikaw pa mismo yung naglalaglag sa kanila. Tandaan mo, the impact you can make on other people ay kahit kailan hindi mapapantayan ng pera. Ang pangatlo na dapat mong iwasan pag nagkapera ka na ay ang maging greedy. Kapag nagkapera ka, matuto kang makontento. Ika nga, huwag kang maging greedy. Dahil kapag naging greedy ka, magkakaroon ka ng tinatawag na gambling mindset. Gusto mong madoble agad ang pera mo in the shortest possible time. At katulad sa pagsusugal, mataas nga yung chance na madoble o matriple mo yung pera mo, pero mas mataas ang chance na mawala lahat to. Dahil the more na nananalo ka, palaki din ng palaki yung perang sinusugal mo, kaya naman sa isang iglap lang, pwedeng maglaho lahat ang perang pinaghirapan mo. Ang greed din ang dahilan kung bakit madaming taong nabibiktima ng mga scams. Nasisilaw sila sa mga pangakong mataas na interest, yung tipong 5%, 10%, or 20% daw ang interest per month. Tandaan mo, if it's too good to be true, umiwas ka na dahil kadalasan, it's not true. May i-scam ka lang. Ang pang-apat na dapat mong iwasan ay ang malulong sa masasamang bisyo. Maraming tao ang nalululong sa masasamang bisyo, mapayosi man yan, alak o sugal. At ang pagkakaroon ng ekstrang pera ang pwedeng magpalala nito. May kakilala nga ako nung dumami yung pera niya, dumami din yung panganay niya. At ngayon, he's not really happy kasi mag-isa na lang siya,
Hindi na niya nakikita yung mga kids niya kasi nilayo na sa kanya. Naniniwala ako na any kind of addiction o masamang bisyo is really a hunger for love. At dahil hindi ka nakakuha ng love, you get the substitute. Drugs, alcohol, pang-chichiks kahit hindi ka naman kagwapuhan. Maraming tao nakikita si God as a big killjoy kasi lahat ng juicy, masasarap at pleasurable na bagay ay nililabel niya as sin. Ang KJ naman ni God, ba't ganun, di ba? Alam mo kung bakit? Dahil God wants you to be happy. Alam niya na laging nasa huli ang pagsisisi, na ang masasamang bisyo ay hindi lang makakaubos ng pera mo, kundi makakasira pa sa health mo at sa pamilya mo. You have a bright future. Huwag mong sayangin yun dahil lang sa masasamang bisyo. Ang panglima na dapat mong iwasan kapag nagkapera ka na ay ang mag-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Maraming tao ang pumapasok sa investment o negosyo dahil iniisip nila na malaki yung potential dito o dahil uso kahit pa hindi nila to naiintindihan o wala silang alam dito. Guilty ako dyan. Few years ago, pumasok ako sa shrimp exporting business kahit pa wala akong kaalam-alam sa exporting. Ni hindi nga ako kumakain ng hipon. Ay, kumakain pala basta tanggal na yung balat o basta tempura. Ang resulta, my exporting business die a sudden death. At sinama nun yung savings naming mag-asawa, pati na yung mga niloan ko. Hindi porke mahilig kang kumain sa restaurant ay qualified ka na ding magtayo ng restaurant business. Hindi porke paborito mo yung fried chicken or lechon baboy ay pwede ka na agad magtayo ng poultry o piggery. Huwag muna. Hanggat maaari, magtrabaho ka muna sa restaurant ng iba kahit ilang buwan lang. Alamin mo mabuti paano pinapatakbo ang isang restaurant business. Hanggat maaari, magtrabaho ka muna sa poultry ng iba bago ka magtayo ng sarili mong poultry. Ganon din sa investments. Huwag kang papasok sa isang investment venture nang wala kang alam dito. Kahit sobrang laki pa ng potensyal, may risk pa din yon. At tumataas lalo ang risk na mawala ang pera mo kapag hindi mo alam yung pinapasok mo. Para kang sumabak sa giyera na hindi naman nagtitraining. Huwag kang padala sa sulsol ng kaibigan. Aralin mo munang mabuti ang isang investment bago mo to pasukin. Pang-anim na dapat mong iwasan kapag nagkapera ka na ay ang maging padalos-dalos sa paggastos. It takes a lot of time, it takes a lot of effort para kumita ng pera, pero it only takes seconds to spend it. Kasi ang pera ay mainit sa kamay. Pansin mo, kapag may pera ka, kung ano-ano yung naisip mong bilhin, di ba? And that is natural kasi marami tayong gusto sa buhay. Pero hindi naman lahat ng gusto natin ay kailangan natin. Kaya napaka-importanting pag-isipan mo muna ng maraming beses bago ka gumastos. Huwag kang padala sa emotions mo o yung impulse buying na tinatawag. Manage your money wisely. Hindi ko naman sinasabing huwag kang mag-enjoy o i-deprive mo yung sarili mo sa mga bagay na gusto mo. No. Para sa akin, importante din na mabili mo yung gusto mo pero not to the extent na mapupunta lahat doon ang pera mo. So anong dapat mong gawin? I'd like to give you a suggestion. Pagkakuha mo ng pera mo, i-divide mo agad to sa 4 na parts. Yung 20%, ilagay mo agad sa savings or investments mo para hindi mo na ito magalaw. 10%, ilaan mo sa enjoyment mo o yung pagbili ng bagay na gusto mo. Kung di pa kaya ng 10% yung bagay na gusto mong bilhin, huwag mo muna bilhin. Intay-intay ka lang muna hanggang yung enjoyment fund mo ay sapat na para bilhin yung bagay na gusto mo. Then, 60%, ilaan mo sa pang-araw-araw niyong gastusin at yung another 10%, ibalik mo kay God. This is your tithe or yung pangtulong mo sa iba. Kapag ginawa mo to, God will entrust you more money kasi He knows na you can manage it well. Dahil ang number 7 na dapat mong iwasan kapag nagkapera ka na ay ang pagiging selfish. This is why I suggested na mag-tithe ka. Give 10% back to God so you can practice generosity and avoid selfishness. Maraming tao ang hindi pa din to nauunawaan. They are thinking, kinita ko tong perang to out of my effort at skills. So akin to. Pero sino ba nagbigay sa'yo ng ability to make money? Di ba si God?
we are simply His managers. Pinagkatiwala niya sa atin yung mga blessings na meron tayo ngayon so that we can manage it well and be a channel of blessings to others. Ang blessing ni God ay parang rumaragasang unlimited water supply. Paano ka makakakuha ng water supply na yon? Pag binuksan mo yung gripo mo. Pero pag naging selfish ka, yung gripo na yon ay magsasara and eventually, it will dry up. The only way to keep that water of blessing flowing into your life is by sharing to others. When you give to someone, when you become generous, you are actually giving back to God. Bakit giving back? Kasi nauna na siyang nagbigay sa'yo. He blessed you para makapag-share ka ng blessing sa iba. At kapag ginawa mo yun, you are opening up the floodgates for even bigger blessings to come into your life. Kasi we cannot outgive God. Mas dihamak na generous siya kaysa sa atin. Dahil sabi sa Bible, give to others and God will give to you. In good measure, pressed down and shaken together and running over. The measure you use for others is the one that God will use for you. Imagine you give a glass of water to someone, ang gagawin lang naman ni God ay ibabalik niya yon sa'yo ng siksik, liglig, at nag-uumapaw pa. That is how our God works. So if I were you, hindi baso ang gagamitin ko, drum. How big is your heart? Tight. Give to others. Share your blessings and God will bless you even more. At alam mo ba na may number 1 habit ang mga millionaires na isa sa malaking reason kung bakit sila yumaman? At ang problema, hindi ito napapansin ng karamihan. Kaya alamin mo yung number 1 habit na yon sa video na to. Peace out!